Kung ang isang babae ay legal na kasal, pagkatapos iniwan siya ng kanyang asawa, pinagpalit sa iba, may pamilya ng iba yung kanyang asawa, may mga anak na rin ito, no? At hindi pa ito nagsusustento, ayaw nang bumalik sa kanyang asawa, maaari bang magkaroon ng ibang asawa itong iniwang babae na ito? Hi there mga mahal kong kapatid sa Panginoon, Pastor Ariel here. Feel free to comment down ano masasabi mo diyan. Okay? And I want to answer that with love, with biblical clarity, and with overflowing grace. Come on, let's go. Ito po yung aking matapat, maingat, at makataong sagot. Una, ang kasal po ay hindi lang papel. Hindi lang po yan legal contract. Yan po ay moral, spiritual, at covenantal reality. Kaya hindi po basta minamaliit po ang kasal. Seryoso po ang kasal. Pero I want you to listen, hindi rin ibig sabihin na habang buhay kang ikukulong sa kasalanan na ginawa ng ibang tao laban sa'yo. Iniwan ka nga di ba? Dinepositohan ka pa ng 2 anak, di ba? Pagkatapos wala pang sustento sa'yo. Tapos nag-asawa siya ng iba, o pumatol siya o kaya nangabit siya ng ibang tao, tapos kinakasama niya na yun, may mga anak na rin sila. Ngayon, anong gagawin mo? Tama ba? Kung ikaw nasa ganyang kalagayan, mahal kong kapatid, anong may papayo mo? At ang reality po, may mga taong super duper legalistic sa approach nila. Sabi nila, kasal kayo sa papel. Tiisin mo yan habang buhay, magtiis ka. O, pinangasawa mo siya iniwang ka niya magtiis ka, magdusa ka habang buhay. To tell you the truth, may mga tao at may mga religious people ang ganyan. Nakakahabag, di ba? Pero ang tanong ko, mahal kong kapatid, yes, tanong ko sa iyo na nakikinig ngayon, yan ba talaga ang puso ng Diyos? Yeah. Kung ang asawa mo, tuluyan na iniwang ka na. Yes, ikaw ngayon, lalaki ka man o babae, okay? Iniwang ka ng asawa mo. Pagkatapos may iba na siyang kinakasama. Tapos nagkaroon pa siya ng panibagong pamilya, nagkaroon na ng anak, hindi tumutupad sa responsibilidad niya sa iyo bilang asawa at bilang ama o bilang ina, pagpalagi na natin. At ang totoo, hindi lang po legal abandonment ang nangyayari, kundi moral at covenant abandonment din. Di ba? Mahal kong kapatid sa Panginoon. Ang marriage covenant ay hindi lang po pirma-pirma po yan. Ang marriage covenant po ay faithfulness, responsibility, truthfulness, at covenant love. Kapag ang isang tao mismo, tuluyan niyang winasak yung kanyang covenant sa kanyang napangasawa, ibig sabihin nun, dapat magdusa forever yung kanyang iniwan? Tama ba, mahal kong kapatid sa Panginoon? Sabi na Apostol Pablo sa kanyang message sa mga kapatid sa Corinto in the book of 1 Corinthians chapter 7, verse 15, sabi niya, kung ang hindi mananampalatayang asawa ang siyang humiwalay, hayaan niyo siya. Sa gayong mga kalagayan, sabi niya, ang kapatid na lalaki or babae ay hindi na nakatali. Ano ibig sabihin nun? Hindi na nakatali. Malaya ka na. So may maliwanag po dito na prinsipyo that God does not glorify endless bondage. Pero ito rin po yung mahalagang paalala ko sa atin, mga mahal kong kapatid, kapwa lingkod ng Diyos. Huwag naman yung habang sugatan yung puso mo, maghahanap ka kaagad ng kapalit. Unang-una, healing muna. Magpagaling ka muna. Kasi ang taong sugatan, manunugat ka lang. So healing muna, mahal kong kapatid. Then, wisdom muna. Karunungan muna, humiling ka mula sa Panginoon at pagkakalooban ka ng Diyos. Yes, so wisdom muna, katotohanan muna. Dahil yung totoo, minsan, ang problema, hindi lang yung iniwan tayo. Ang problema, inuulit natin yung maling pattern sa buhay natin. Kaya try to observe this. Yung mga iniwan, dahil nagmamadali, iniwan siya. Kumuha na naman ng partner, iniwan uli. Hanap uli ng partner, iniwan. Yung pattern paikot-ikot. Kaya hindi totoo yung experience is the best teacher. No. Ang totoong best teacher, katotohanan. When you know the truth will set you free. Yes. Kaya napakahalaga nito, mahal kong kapatid. Yes, sa'yo na nakikinig ngayon. Nagkamali ka man noon o nagkamali yung partner mo, ang pagkakamali ay hindi identity mo. Yes, you made mistakes. Or sobrang nasaktan ka ng tao, sinugatan ka ng nakaraan. Pero tatandaan mo, hindi ikaw ang iyong nakaraan. May nakaraan ka. Nagkamali ka, pero hindi ka pagkakamali. Yes. Okay, I want you to know that. So, hindi ka pagkakamali, mahal kong kapatid, kung ikaw man ay iniwan ng asawa. Yes, ikaw ngayon, lalaki ka man o babae. At kinakailangan mo magpatuloy sa buhay. Not only for you, but para sa iyong mga anak. Ikaw man ay may anak,
o wala. Tuloy ang buhay, mahal kong kapatid. Ngayon, kung magkaasawa ka man, magkakaroon ka ng partner, gawin mo yan ng may dangal. Yes. Gawin mo yan ng may katotohanan. Walang panloloko sa kapwa, walang pagtataksil, walang pagtatakip sa kasalanan na gawa mo o nagawa ng ibang tao. Ngayon, kung legality ang usapan sa Pilipinas, may legal implications yan, siyempre. Magkaiba po yung nakabind kayo sa papel at nakabind kayo sa tunay na covenant. Yes, ang concern po hindi lang yung pwede bang mag-asawa. Ang mas mahalagang katanungan, kapatid, is ang susunod bang hakbang na gagawin mo makalulugod sa Diyos? Magdadala ba yan ng healing at hindi mauuwi lang sa panibagong sugat sa buhay mo?